sa isang maliit at tahimik na nayon malapit sa dagat, kung saan ang hangin ay amoy alat at ang langit ay lagi namumula sa hapon, may isang lalaki na bihira makita ng mga tao. Hindi siya lumalabas sa araw. Kung minsan, kapag gabi na at lahat ay natutulog, naririnig mo ang tunog ng kanyang bangka na dahan-daang nagmamalay sa tubig. Hindi alam ng marami ang tunay niyang pangalan. Tinatawag lang siya ng ilan bilang Mang Ben. Parang ganoon na talaga siya, isang matanda, tahimik, at parang walang kinikilingan sa mundo. Nakatira siya sa isang maliit na bahay malapit sa daungan, kung saan halos wala ng tao. Ang iba ay hindi na nga lumalapit doon, baka raw may maging. May isang batang lalaki, si Berto, na minsan ay nahuhulog sa tubig habang naglalaro sa bangka ng kanyang tatay. Hindi niya alam kung paano nangyari, bigla lang siyang nadulas at napunta sa malalim. Nanginginig siya sa takot at umiyak. Hindi niya kayang lumangoy pabalik. Mga sandali na akala niya ay matatapos na ang lahat, pero biglang may kamay na dumating. Isang kamay na malamig, pero sapat para hawakan siya. Hindi niya nakita ang mukha nito. Hindi niya marinig ang boses, pero naramdaman niya ang lakas. Binuhat siya pabalik sa bangka, at pagkaraan, wala na ang taong yun. Parang bula lang sa tubig. Kinabukasan, narinig ni Berto ang kwento ng isa sa kanyang pinsan, si Mang Ben daw ang tumulong sayo. Pero siya, hindi talaga masyadong tao. Hindi agad pinaniwalaan ni Berto. Paano naman, si Mang Ben ay mangingisda lang, di ba? Pero simula noon, tuwing gabi, habang siya'y natutulog, naririnig niya ang tunog ng bangka. At minsan, may maririnig siyang mahinang tawa. Hindi siya sigurado kung totoo o imahinasyon lang. Pero ang isa lang ang alam niya, hindi na siya makatingin sa dagat ng walang takot, nagsimula ang mga usapan. Hindi naman agad-agad, pero unti-unti. Ang ilan ay nagsasabi na tuwing gabi, nakikita nila si Mang Ben sa dagat hindi nagmamayari ng bangka pero parang may hinahanap. Nakakalutang ang kanyang kilos, parang walang 20 pesos sa tubig. At kapag may dumadaan sa daungan, bigla siyang nawawala. May isang matandang babae, si Aling Liza, na minsan daw nakatingin sa bintana habang madilim. Sabi niya, nakita niya si Mang Ben na naglalakad sa ibabaw ng dagat. Hindi siya sumusubmers, hindi siya natatabunan ng alon. Parang langoy siya, pero nakatayo. At pagkatapos, biglang nawala sa paningin. Hindi lang isa ang nagsabi nito. Marami pa, may isang bata na nagpunta sa palaisdaan kasama ang kanyang tatay. Nang gabing yun, sabi niya, may nakita siyang lalaking nakatingin sa kanila mula sa likod ng puno. Hindi nagsalita, hindi gumalaw, tumingin lang. At kapag hinabol, wala na. Ang mga tao ay nagsimulang umiwas. Hindi na sila lumalabas kapag gabi na. Kahit ang dating masigasig magtrabaho sa daungan ay nagsisipag-uwian na ng maaga. Baka makita si Mang Ben, sabi nila. Pero ang tanong, sino nga ba si Mang Ben? Wala talaga silang malinaw na impormasyon tungkol sa kanya. Wala siyang pamilya, wala siyang kaibigan. Hindi siya bumibili ng pagkain sa tindahan. Hindi rin siya napapanood kumain. Ang tanging nakikita lang ng mga tao ay ang kanyang bangka, tuwing madaling araw, na nakadaong sa mismong dulo ng daungan. At minsan, kapag may umaalis na mangingisda at nakakapunta sa lugar na iyon, naririnig nila ang isang mahinang tunog parang sinisighong ngunit hindi tuluyang marinig. At kapag tiningnan nila, walang tao. Ang tanging nakikita lang ay isang bahid ng anino sa tubig. Hindi lahat ay naniniwala, meron pa ring nagsasabi na exaggerate lang ang mga tao, na normal lang natakot ang lumaganap kapag may misteryo. Pero ang isa lang ang totoo, simula nang dumating si Mang Ben, palagi nang may nawawala. Hindi agad, pero baka bukas, baka kinabukasan, o baka, ngayon, nawala si Aling Rosa, isang simpleng babae, ina ng 2 bata, at asawa ni Mang Tonyo. Hindi siya mahilig mag-away, hindi nagsasalita ng masama sa kapwa. Tuwing umaga, makikita mo siya sa simbahan, nagdarasal ng tahimik, kasama ang kanyang asawa. Pareho silang mananampalataya, pareho silang mahinhin. Pero isang gabi, hindi na sila nakauwi. Si Mang Tonyo ay kilala sa lahat, mangingisda din siya dati, pero tumigil na dahil sa sakit sa likod. Hindi na siya lumalabas ng bahay ng madalas. Pero tuwing Sabado, laging makikita siyang kasama si Aling Rosa papuntang simbahan. At tuwing gabi, naririnig nila ang kanilang radio na pinapatugtog ng mga awiting relihiyoso. Ngunit ng gabing yun, walang tunog ang bahay nila. Wala ring ilaw, parang wala talagang tao. Kinabukasan, pumunta ang kanilang mga anak para bisitahin sila. Nakabukas ang pinto, pero walang tao sa loob. Ang mesa ay hindi ginamit. Ang kama ay hindi hinigan. Ang kanilang alagang aso patay, nakahiga sa gilid ng bakuran, parang binulagta lang. Wala ang lahat, wala ang sapatos, wala ang damit, wala ang gamit. Parang bigla silang nawala. Hindi nag-iwan ng mensahe, hindi nagpaalam, hindi may dugo, hindi may kalat, wala kahit anong palatandaan na may nangyaring masama. Hindi agad sumulpot ang balita. Gusto ng pamilya na huwag paalabin ng takot. Baka naman nagpasya silang umalis. Baka may problema sa bahay. Pero habang tumatagal, unti-unti nang nagsimula ang usapan. May isa raw nakakita sa kanila. Isang matandang pulis na nagretiro na, sabi niya, nakita niya sina Mang Tonyo at Aling Rosa habang naglalakad malapit sa daungan. Gabi na, wala ng tao, pero parang hindi normal ang kanilang kilos. Hindi sila nag-uusap, hindi nag-aalala, tumingin lang sila sa dagat. At pagkatapos, sumakay sila sa isang bangka. Bangka na hindi nila pagmamayari. At nung kinabukasan, doon mismo sa daungan, may nakita ang isang mangingisda. Isang basat amoy isda na tuwalya. Hindi alam kung sino ang nagmamayari. At sa tabi nito, may isang piraso ng isda, isang uri na hindi karaniwan sa lugar. Hindi ito lokal, hindi ito nabibili. At kapag hawakan mo, parang may mainit na hangin na dumadaloy mula rito. Marami ang nagsabi, baka si Mang Ben ang may kinalaman.
Pero walang ebidensya, walang video, walang testigo. Ang tanging meron lang ay takot. Takot na dumating muli sa gabi. Takot na marinig ang tunog ng bangka. Takot na may maririnig kang mahinang tawa habang ikaw ay nakahiga at nagtatangkang matulog, hindi na naging tahimik ang gabi. Bago pa man nangyari ang tungkol kay Aling Rosa at Mang Tonyo, normal lang ang takbo ng buhay sa nayon. Ang mga bata ay naglalaro hanggang hating gabi. Ang mga matatanda ay nag-uusap sa labas ng bahay, may kape, may sigarilyo, at walang malaking problema. Pero ngayon, kapag lumubog ang araw, lahat ay nagsisipagtakbo pa uwi. Ang ilan ay nagkukulong na agad sa loob ng kanilang tahanan. Hindi na sila nagbubukas ng bintana. Hindi na sila nagsisigawan. At sa halip na usapan tungkol sa isda o sa paparating na bagyo, ang pinag-uusapan na lang ay si Mang Ben. May isang lolo na nakatira sa dulo ng kalsada, si Lolo Ramon, na minsan ay inupuan ng kabataan para pakinggan ang kanyang kwento. Hindi siya mahilig magsalita, pero nung gabing iyon, parang may puwersa na nagtulak sa kanya para magsalita. Alam ko kung sino si Mang Ben, sabi niya habang nakatingin sa apoy. Hindi siya una, hindi sinabi ni Lolo Ramon ang lahat, pero sapat na ang ilan upang ikabahala ng marami. Sabi niya, dati nang dumating ang ganitong uri ng takot, isang panahon na nawawala ang mga tao, at hindi alam kung ano ang dahilan. At kapag tinanong ang mga nakakatanda noon, sila'y natataranta. Dahil alam nila kung ano ang totoo. May aswang, sabi niya. Pero hindi ito pangkaraniwan. Hindi ito umaatake sa bahay. Hindi ito humihingi ng pagkain. Hindi ito umaakyat sa bubong. Ito, humiihip, humihingi ng kaluluwa. Marami ang hindi naniniwala. May isa pang pulis na sumagot kay Lolo Ramon. Wala naman ebidensya, wala nang nangyaring ganito dati. Pero hindi na siya natapos magsalita. Dahil bigla siyang tumigil. Parang may narinig siya, o baka naman may nakita. Ang simbahan ay nagsimulang punuin. Hindi lamang tuwing linggo, kundi pati tuwing gabi. Ang pari ay nagdasal ng paulit-ulit. Nagbigay ng bendisayon sa bawat pinto. Nagsaboy ng holy water sa daungan. Pero tila wala itong naitulong. Dahil simula noon, nagsimula ang tunay na takot. May isang batang babae, si Mika, na nagsabi sa kanyang ina na may nakita siya sa labas ng kanilang bahay. Isang lalaki, nakatingin sa kanila mula sa likod ng bakod. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita, tumingin lang. At kapag hinabol, nawawala. Kinabukasan, nawala si Mika. Hindi sila nagpahuli, hindi sila nag-iwan ng mensahe, hindi sila nag-iiwan ng anumang palatandaan. Parang binura lang siya sa mundo. At ang tanging naririnig lang ng mga tao ay isang mahinang tawa sa gabi. Isang tawa na hindi mo maipaliwanag. Isang tawa na parang hindi mula sa tao. Isang gabi, habang tahimik ang nayon at wala ng tao sa labas, naririnig mo ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno. Ang ilaw sa bahay ay hindi gaanong kumikinang dahil sa lumang kuryente. At kapag ikaw ay nakahiga, parang may ibang bagay ka ring nararamdaman, isang presensya. Hindi ito nakikita, pero nararamdaman. Si Berto, ang batang lalaki na isang araw ay nalunod at tinulungan ni Mang Ben, ay nagising sa kalagitnaan ng gabi. Hindi siya sigurado kung ano ang pumukaw sa kanya. Hindi ito ingay, hindi rin alarma, isang mahinang hikdi parang humihingi ng tulong. Lumingon siya sa kanyang silid. Walang anuman, ang kanyang kapatid ay natutulog. Ang kanyang ina ay nasa kabilang kwarto. Lahat ay tahimik, pero ang tunog ay naririnig pa rin. Parang mula sa labas, dahan-dahan siyang tumayo, hinawakan ang kanyang flashlight, binuksan ang bintana, at doon, sa malayo, nakita niya ang bangka ni Mang Ben nakadaong sa gitna ng dagat. Hindi ito galaw, hindi ito hinahatak ng alon. Nakatigil lang, parang may naghihintay. Hindi siya nakatiis. Nilabas niya ang kanyang ulo at tiningnan ng paligid. Walang tao, walang liwanag, pero bigla siyang napalingon sa daungan. Mayroon siyang nakita, isang anino, mabilis, naglalakad, pero hindi pa siya makapaghintay, biglang nawala. Kinabukasan, nabalitaan niya na nawala si Liza, isang babae na nagtatrabaho sa tindahan. Hindi siya pumasok, hindi siya sumagot sa tawag, hindi siya nakita ng kanyang asawa ng umagang iyon. At kapag pinuntahan nila ang bahay, walang nandun. Parang binura lang siya, may isa raw nakakita sa kanya, isang pulis na naka-duty nung gabing iyon. Sabi niya, nakita niya si Liza habang naglalakad papunta sa daungan. Hindi siya takot, hindi siya nagmamadali, tumingin lang siya sa dagat. At pagkatapos, sumakay siya sa isang bangka. Bangka na hindi niya pagmamayari. At kapag isinip mo, pareho ang nangyari kay Aling Rosa, kay Mang Tonyo, at ngayon kay Liza. Lahat sila ay naglakad patungo sa dagat. Lahat sila ay parang hinayla. Hindi sila kinidnap, hindi sila hinabol. Parang hinintay sila. Naisip ni Berto ang mukha ni Mang Ben. Hindi niya alam kung bakit. Pero habang siya'y nakatingin sa kanyang kwarto, may isang tanong ang pumailan lang sa kanyang isip. Ano ba talaga ang hinahanap ni Mang Ben? At bakit parang sinusundot niya ang mga kaluluwa? Isang araw, habang walang tao sa bahay ni Mang Ben, may grupo ng mga pulis ang pumunta para mag-inspection. Hindi sila pinahintulutan, dati wala raw ebidensya, wala raw kaso. Pero dahil sa patuloy na pagkawala ng mga tao, at dahil sa lumalaking takot sa nayon, nagpa siya ang kapitan na bigyan sila ng warrant. Nang buksan nila ang pinto, parang isang malamig na hangin ang dumating mula sa loob. Hindi ito normal, hindi ito galing sa bintana. Parang naroon lang talaga. Ang bahay ay tahimik, wala ang alingasaw ng alikabok, wala ang amoy ng kahit anong bagay. Parang hindi nga ito ginagawang tirahan. Hindi nila nakita si Mang Ben. Wala siya sa kwarto, wala sa kusina, wala sa banyo, wala kahit sa likod ng bahay. Parang bigla siyang nawala, pero kung saan, at paano? Ang unang napansin nila ay ang kawalan ng gamit. Hindi tulad ng ibang bahay, walang damit na nakasampay.
Walang labahan, walang pinggan sa sink, walang kahit anong palatandaan na may nakatira. Parang isang libingan tahimik, walang buhay. Pero sa gitna ng kawalan, may isang bagay silang natagpuan, isang maliit na kahon sa ilalim ng kama. Hindi ito nakakandado, hindi rin ito sira, parang iniiwan lang yun doon. Nang buksan nila, wala naman masyado. Isang larawan, isang piraso ng papel, at isang maliit na butones. Ang larawan ay medyo luma, hindi gaanong makita ang mukha, pero ang isa lang ang sigurado isang batang babae ang nasa larawan. At sa likod, may nakasulat, Sofia. Wala silang ideya kung sino si Sofia. Hindi siya nakikita sa listahan ng mga residente. Hindi siya kilala ng sino man sa nayon. Pero ang pangalan mismo ay parang may kakilakilabot na dating. Parang nasabi mo lang ito, at biglang tumigil ang hangin. At sa papel, isa lang ang nakasulat. Hindi ka patapos. Hindi alam ng pulis kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi sila sigurado kung ito'y mensahe o babala. Pero habang binabasa nila ito, may isang mahinang tunog ang naririnig parang isang boses. Hindi malakas, hindi klaro, pero sapat upang ikabahala. At mula noon, simula silang magbago. Hindi sila makatulog ng maayos. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. At isa-isa, sila'y nagsimulang marinig ang parehong bagay. Isang mahinang tawa, sa gabi, malapit sa daungan. Parang may hinahanap pa si Mang Ben. At si Sofia, hindi pa daw tapos, sa ilalim ng kama, maliban sa maliit na kahon, may isa pang bagay ang natagpuan isang aklat. Hindi ito tipong libro na binibili sa tindahan. Hindi rin ito lumang nobela o relihiyosong aklat. Ito'y parang isinulat ng kamay. Ang mga letra ay hindi maganda, pero basa't lusaw na. Parang sinulat ito ng may takot. O baka naman, may galit. Ang pulis na si Sargento Delgado ang unang nagbukas nito. Hindi agad siya makabasa dahil sa amoy-amoy dugo, pero hindi tulad ng dugo ng tao. Iba, matamlay, at kapag hinalikan mo ang hangin, parang may mainit na bagay na dumadaan sa iyong balat. Nagsimula siyang magbasa, mga salita na hindi niya maintindihan. May mga pahina na puno ng simbolo. May mga larawan na gawa lang ng kamay, mga mukha na parang hindi tao. At sa ilang pahina, nakasulat ang mga pangalan. Aling Rosa, Mang Tonyo, Liza, at marami pang iba. Hindi lahat kilala, pero ang isa lang ang sigurado, sila'y nawala din. May isang pahina na may dugo pa ring nakapinta. Hindi ito sakasakaling marumi. Ito'y parang inilagay doon ng may layunin. At sa gitna nito, may nakasulat. Hindi ako nag-iisa. Si Sargento Delgado ay napatingin sa paligid. Hindi siya makapaniwala, pero habang tumitingin siya sa libro, bigla siyang narinig ang isang mahinang hikbi. Hindi mula sa labas, hindi mula sa bahay, mula sa loob ng kanyang ulo. Parang may nagsasabi sa kanya na dapat niyang bitiwan ang libro, na dapat niyang umalis. Pero hindi siya gumalaw. Tumingin siya sa huling pahina. Doon, may listahan pa. Hindi tapos. Nakasulat ang isa pang pangalan. Berto, ang pangalan ng batang lalaki na isang araw ay nalunod. Ang bata na tinulungan ni Mang Ben. Ang bata na simula noon, ay hindi na kasing saya dati. Kinabukasan, nabalitaan nila na si Berto ay nagising na hindi alam kung bakit siya nasa bakuran. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Hindi niya alam kung ano ang kanyang ginawa. Pero may isa siyang nasabi sa kanyang ina. May tao akong nakita, parang hinintay ako. At mula noon, hindi na siya makatulog ng tahimik. Dahil tuwing gabi, naririnig niya ang tunog ng bangka. At minsan, may maririnig siyang mahinang tawa. Isang tawa na parang kilala niya, naging takot ang gabi. Hindi na lang sa mga bata, kundi pati sa mga matatanda. Hindi mo na maibibilang kung ilan na ang nawawala. Hindi sila kinidnap, hindi sila hinabol, hindi sila nag-iwan ng mensahe. Parang bigla lang silang binura mula sa mundo. Ang simbahan ay puno ng araw-araw. Hindi lang tuwing linggo o kapag may misa. Ang mga tao ay pumupunta kahit walang seremonya. Nagsisimba, nagdarasal, naghihingi ng proteksyon. Ang pari ay nagsaboy ng holy water sa buong nayon sa daungan, sa paaralan, sa bahay-bahay. Pero parang wala itong nagawa. May isa pang pulis na nagbantay malapit sa daungan, si Officer Reyes. Hindi siya naniniwala sa aswang. Hindi siya naniniwala sa kwentong bayan. Pero nung isang gabi, habang siya'y nakaupo sa kanyang kotse, naririnig niya ang isang mahinang hikbi. Hindi siya sigurado kung totoo o imahinasyon lang. Lumabas siya para tingnan. Walang tao. Pero kapag tiningnan niya ang dagat, parang may anino doon nakatayo, nakatingin sa kanya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Parang may humawak sa kanyang dibdib. At pagkatapos, bigla siyang napabalik sa kanyang kotse. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung paano. Pero alam niyang hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, si Officer Reyes ay hindi pumasok sa trabaho. Hindi sumagot sa tawag. Hindi lumabas ng bahay. Kapag tinanong ang kanyang asawa, sabi niya, hindi siya makapaniwala sa sarili niya. Nagsasalita siya ng mga bagay na hindi ko maintindihan. May isa raw nakakita sa kanya, isang kapitbahay. Sabi niya, nakita niya si Officer Reyes habang naglalakad papunta sa daungan. Hindi siya tumatakbo, hindi siya nagmamadali, tumingin lang siya sa dagat. At pagkatapos, sumakay siya sa isang bangka. Bangka na hindi niya pagmamayari. At simula noon, hindi na siya nakita. Nagsimula ang takot na dumami. Hindi lang sa nayon, kundi pati sa kalapit na lugar. May ilang pamilya ang nagdesisyon na umalis. Hindi nila gusto paabangan kung ano ang mangyayari. Pero hindi lahat ay makakauwi. Dahil habang sila'y nagmamadali, may maririnig sila. Isang mahinang tawa, malapit sa daungan. Parang humihingi ng atensyon. Parang hinahanap ang isa pa. At sa loob ng bahay ni Mang Ben, sa ilalim ng kama, ang listahan ay hindi pa tapos, isang sundalo ang dumating sa nayon. Si Sarge Cruz, isang veterano, may mukhang hindi madadala ng takot, at may mata na parang nakakita na ng lahat.
Hindi siya naniniwala sa kwentong bayan. Hindi niya kinukunwaring takot sa multo o aswang. Sabi niya, ang tanging dapat mong takutin ay ang totoo, hindi ang imahinasyon. Narinig niya ang balita tungkol sa mga nawawalang tao, tungkol kay Aling Rosa, kay Mang Tonyo, kay Liza, at sa iba pa. Hindi siya nag-eksena, hindi siya nagtaka, pero sinabi niya lang, kailangan ng ebidensya, kailangan ng proof, at gusto niyang gawin ito ng mag-isa. Kinabukasan, nagpa siyang manatili sa daungan. Hindi siya nagdala ng marami, isang backpack, isang flashlight, at isang kutsara. Wala siyang baril, hindi raw kailangan noon, kung ano man ang nasa labas. Sabi niya, hindi yun papatay sa akin gamit ang bala. Habang tumatagal ang gabi, naririnig niya ang mga tunog, ang hangin, ang alon, ang pagkikistis ng kahoy sa tubig. Pero bigla siyang napalingon nang marinig niya ang isa pang tunog, isang tawa. Hindi ito malakas, hindi ito masaya, ito'y parang huling hininga ng isang taong sumusubok pa ring magsalita. Parang may isang bagay na gustong makipag-usap, pero hindi alam kung paano. Tumingin si Sarge sa paligid. Hindi siya nagmadali, hindi siya nag-alala, pero habang pinagmamasdan niya ang dagat, may isang anino ang lumitaw. Mula sa dulo ng daungan. Hindi gumalaw, hindi sumigaw, hindi tumakbo, tumingin lang, at kapag hinabol, nawawala. Kinabukasan, wala na si Sarge. Walang nabalitaan, walang nakakita. Ang kanyang kotse ay natagpuan sa daungan pero walang katawan. Ang kanyang backpack ay naiwan. Sa loob may isang larawan, isang batang babae, at sa likod nakasulat, Sofia, hindi ako nakatulong. May isa raw nakakita sa kanya, isang pulis. Sabi niya, nakita niya si Sarge habang naglalakad patungo sa bangka. Hindi siya takot, hindi siya nagmamadali, tumingin lang siya sa dagat. At pagkatapos, sumakay siya. Bangka na hindi niya pagmamayari. At simula noon, hindi na siya nakita. Sa bahay ni Mang Ben, sa ilalim ng kama, ang listahan ay hindi pa tapos. Isa pa ang nadagdag, Cruz. At ang tanging maririnig mo pa rin tuwing gabi ay ang mahinang tawa malapit sa daungan. Kinabukasan ng pagkawala ni Sarge Cruz, isang grupo ng pulis ang pumunta sa daungan upang humanap ng anumang ebidensya. Hindi sila alam kung ano ang hahanapin, bakas ng pakikipaglaban, mga sapatos, isang bangka na hindi karaniwan. Pero wala silang natagpuan, wala man lang kalat, wala man lang dugo, wala kahit isang piraso ng damit. Ang tanging natagpuan lang nila ay ang backpack ni Sarge, nakatapon sa gilid ng daungan. Basa, amoy alat, at kapag hinawakan mo, parang may mainit na hangin na dumadaloy mula rito. Binuksan nila ito. Sa loob, may ilang gamit, isang flashlight, isang lapis, isang lumang kutsilyo. Pero ang isa pang bagay na nagpatakip sa kanilang mga mata ay isang larawan. Ito'y medyo nasira, pero makikita pa rin ang imahe nito, isang batang babae. Mukhang bata pa, mukhang takot, mukhang umiiyak, at sa likod ng larawan, nakasulat, Sofia, hindi ako nakatulong. Hindi alam ng pulis kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi sila sigurado kung sino si Sofia. Pero ang isa lang ang totoo, hindi yun lamang simpleng mensahe. Iyon ay isang babala, o baka naman isang hiling. Nagsimula ang usapan, bakit si Sarge, na hindi naniniwala sa kwentong bayan, ay biglang nawala? Bakit siya nag-iwan ng larawan? At bakit si Sofia pa rin ang pinag-uusapan? May isa raw nakakita sa kanya, isang bata na naglalaro malapit sa daungan. Sabi niya, nakita niya si Sarge habang nakatayo at nakatingin sa dagat. Hindi siya tumatakbo, hindi siya nagsasalita, tumingin lang, at pagkatapos, sumakay siya sa isang bangka. Bangka na hindi niya pagmamayari. At simula noon, hindi na siya nakita. Kinabukasan, nagsimula ang mga panaginip. Ang mga tao ay nagsasabi na kinabukasan, nakakita sila ng isang lalaking naglalakad sa dagat. Hindi siya nababasa ng tubig. Hindi siya inaabot ng alon. Ang kanyang kamay ay palaging nakalabas, parang humihingi ng tulong. Pero kapag hinabol, nawawala siya. At tuwing gabi, naririnig pa rin ang mahinang tawa malapit sa daungan. Parang may hinahanap pa si Mang Ben. At si Sofia, hindi pa rin tapos, nagsimula ang mga panaginip. Hindi lang sa isang tao, hindi lang sa isang bahay, kundi sa marami, sa lahat. At kapag sila'y nagkikita kinabukasan, isa lang ang kanilang sinasabi. Nakita ko siya, hindi nila alam kung sino ang tinutukoy. Pero parang lahat ay may alam. Parang lahat ay nakakakita. Isang lalaki naglalakad sa dagat. Hindi siya nababasa ng tubig. Hindi siya inaabot ng alon. Hindi siya gumagalaw ng normal. Parang may hinahanap. O baka naman may hinintay. May isang babae, si Aling Tess, na nagsabi na kinagabihan, habang siya'y natutulog, may naririnig siyang mahinang hikbi. Hindi ito galing sa labas. Hindi rin mula sa loob ng bahay. Mula sa kanyang ulo, parang sinisigaw ng isang bata. Hindi malakas, hindi takot, pero parang humihingi ng tulong. Kinabukasan, sabi niya, may anino siyang nakita sa labas ng kanyang bintana. Hindi gumalaw, hindi sumigaw, hindi tumakbo, tumingin lang. At pagkatapos, nawala. May isa pang batang lalaki, si Dindo, na nagsabi sa kanyang ina na may nakita siya habang siya'y naglalaro sa bakuran. Isang lalaki, nakatayo malapit sa puno. Hindi siya lumilingon, hindi siya nagmamadali, pero kapag hinabol, nawawala. At simula noon, hindi na siya makapagsalita ng maayos. Hindi na siya makapaniwala sa kanyang paligid. Tuwing gabi, umiiyak siya. Hindi dahil siya'y takot, hindi dahil may ingay, kundi dahil maririnig niya ang tunog ng bangka. At minsan, may maririnig siyang mahinang tawa. Ang pari ay nagdasal ng paulit-ulit, nagbigay ng bendisayon sa bawat pinto, nagsaboy ng holy water sa daungan. Pero tila wala itong naitulong, dahil habang siya'y nagdarasal, may isang bagay pa rin na dumating. Isang bagay na hindi nakikita, pero nararamdaman. At sa bahay ni Mang Ben, sa ilalim ng kama, ang listahan ay hindi pa tapos.
Isa pa ang nadagdag, hindi pa tapos, at tuwing gabi, maririnig mo pa rin ang tawa malapit sa daungan. Parang may hinahanap pa si Mang Ben. At si Sofia, hindi pa rin tapos, may isang bata na natagpuan malapit sa daungan. Hindi siya nasaktan, hindi siya may sugat, pero hindi rin siya nagsasalita. Kapag tinatanong, hindi siya sumasagot. Parang nawala ang lahat ng salita sa kanyang bibig. Parang kinuha na ito ng gabi. Siya'y dinala sa ospital, tinignan ng doktor, wala raw problema sa kanyang katawan. Hindi lagnat, hindi impeksyon, hindi trauma, pero kapag pinakiramdam mo siya, parang may ibang bagay pa, isang takot na hindi niya kayang ikwento. Ang kanyang ina ay umiiyak habang hawak ang kanyang kamay. Anong nangyari sa iyo? Tanong niya, pero hindi sumasagot ang bata. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagagalit, tumingin lang siya sa kanyang ina. At pagkatapos, sinabi niya ang isang salita, Tito Ben, nasa ilalim kami. Hindi alam ng sino si Tito Ben. Hindi kilala ng marami, pero ang isa lang ang sigurado, hindi yun lamang simpleng salita. Iyon ay isang hiling, o baka naman isang babala. Kinabukasan, may isang grupo ng pulis ang pumunta sa daungan upang humanap ng anumang ebidensya. Hindi sila alam kung ano ang hahanapin, pero habang sila'y naglalakad, may isang bagay silang napansin, isang bangka na nakadaong sa mismong dulo. Hindi yun kilala ng sinuman. Hindi yun pagmamayari ng mga lokal. Pero kapag tiningnan mo, parang may kakaibang amoy-amoy dugo, pero hindi tulad ng dati mong naramdaman. At kapag hinawakan mo ang bangka, parang may mainit na hangin na dumadaloy mula rito. May isa raw nakakita, isang sundalo na nagpasya na manatili sa lugar. Sabi niya, nakita niya ang bata habang naglalakad palayo sa dagat. Hindi siya tumatakbo, hindi siya nagmamadali, tumingin lang siya sa tubig. At pagkatapos, bigla siyang nawala. At simula noon, hindi na siya makapagsalita ng maayos. Narinig ng ilan ang kanyang hikbi, hindi sa bahay, hindi sa ospital, kundi sa labas, sa gabi, malapit sa daungan. Parang may hinahanap pa si Mang Ben. At si Sofia, hindi pa rin tapos, may isang grupo ng kabataan ang nagpasya na mag-adventure malapit sa liblib na bahagi ng nayon, isang lugar na hindi kinoser ng marami. Isang sirang bahay ang kanilang natagpuan, nakatago sa likod ng mga puno, halos nalulunod na sa damo at dumi. Hindi ito kilala ng sinuman. Wala sa mapa, wala sa alam ng mga matatanda, pero kapag tiningnan mo, parang may nararamdaman ka, isang takot na hindi mo maipaliwanag. Hinabol sila ng kuryosidad, hindi sila tumakbo, hindi sila nag-iwan, pumasok sila sa loob. Ang bahay ay sira, ang bubong ay bahagyang bumagsak, ang pinto ay halos wala na, pero habang sila'y naglalakad, naririnig nila ang isang mahinang tunog, parang isang bata na umiiyak. Hindi malakas, hindi takot, pero parang humihingi ng tulong. Nahanap nila ang isang silid sa likuran. Nakakandado, hindi ito madaling buksan, pero dahil sa takot at kuryosidad, hinandusay nila ito. Sa loob, isang kwarto ang natagpuan, maliit, walang ilaw, pero parang inayos ng maigi. May kama, may laruan, may litrato sa dingding. Lahat ay para sa isang bata, pero wala siyang kama, walang unan, walang kumot, parang pinaghandaan lang yun, parang may hinintay. At sa dingding, may nakasulat, Sofia, huwag kang aalis. Ang isa sa mga kabataan ay napasinghot. Hindi niya alam kung bakit, hindi niya alam kung ano ang kanyang nararamdaman. Pero habang siya'y nakatingin sa sulat, may isang bagay na dumating. Isang hangin, hindi galing sa bintana, hindi galing sa labas, mula sa loob ng kwarto. At bigla silang lahat ay napatakbo palabas. Hindi nagtanong, hindi naghiwalay, tumakbo lang sila, hanggang makauwi sila sa kanilang mga bahay. Hindi na sila nag-usap. Hindi na sila nagbalik. Kinabukasan, isa sa kanila ang nawala. Si Jomar, hindi siya pumasok sa trabaho. Hindi siya sumagot sa tawag. Hindi siya lumabas ng bahay. Kapag tinanong ang kanyang ina, sabi niya, hindi ko siya maawitin. Hindi ko siya maunawaan. May isa raw nakakita sa kanya, isang pulis. Sabi niya, nakita niya si Jomar habang naglalakad patungo sa daungan. Hindi siya takot, hindi siya nagmamadali, tumingin lang siya sa dagat. At pagkatapos, sumakay siya sa isang bangka. Bangka na hindi niya pagmamayari. At simula noon, hindi na siya nakita. Sa bahay ni Mang Ben, sa ilalim ng kama, ang listahan ay hindi pa tapos. Isa pa ang nadagdag, at tuwing gabi, maririnig mo pa rin ang tawa malapit sa daungan. Parang may hinahanap pa si Mang Ben. At si Sofia, hindi pa rin tapos. Isang gabi, habang tahimik ang nayon at wala ng tao sa labas, may isang ina, si Aling Nena, na nagising dahil sa isang mahinang hikbi. Hindi ito galing sa kanyang anak. Hindi rin mula sa labas ng bahay. Ito'y parang nasa loob lang ng kanyang ulo. Parang sinisigaw ng isang bata. Hindi malakas, hindi takot, pero parang humihingi ng tulong. Hindi siya makatulog, hindi siya makapaniwala. Lumabas siya ng kwarto at tinignan ng kanyang mga anak. Lahat ay natutulog, wala silang problema. Pero kapag pinakiramdam mo, parang may ibang bagay pa, isang presensya. Isang bagay na hindi nakikita, pero nararamdaman. Kinabukasan, sabi ni Aling Nena sa kanyang kapitbahay, may narinig ako kagabi. Hindi ako sigurado kung totoo o panaginip lang. Pero parang may isang bata na nagsasabi, Mama, Tito Ben ang tumawag sa akin. Ang kapitbahay ay hindi sumagot agad. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dahil simula noon, nagsimula ang takot na dumami. Dahil kinagabihan, nawala ang kanyang anak, si Carlo, isang batang lalaki na 11 anyos. Hindi siya nag-iwan ng mensahe. Hindi siya nagpaalam. Hindi siya nagmamadali. Tuwing umaga, lagi siyang maagang naglalakad papunta sa paaralan. Pero kinabukasan, hindi siya dumarating. May isa raw nakakita sa kanya, isang pulis na naka-duty malapit sa daungan. Sabi niya, nakita niya si Carlo habang naglalakad patungo sa bangka.
Hindi siya takot, hindi siya nagmamadali, tumingin lang siya sa dagat. At pagkatapos, sumakay siya. Bangka na hindi niya, pagmamayari, at simula noon, hindi na siya nakita. Sa bahay ni Mang Ben, sa ilalim ng kama, ang listahan ay hindi pa tapos. Isa pa ang nadagdag, at tuwing gabi, maririnig mo pa rin ang tawa malapit sa daungan. Parang may hinahanap pa si Mang Ben. At si Sofia, hindi pa rin tapos. Isang hapon, habang mainit ang araw at walang tao sa labas, may isang lola si Lola Imelda na nagluluto sa kanyang bahay. Hindi ito malapit sa daungan, pero mula sa kanyang bintana, makikita niya ang dagat. Hindi siya takot, hindi siya naniniwala sa kwentong bayan. Pero nung isang araw, narinig niya ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Habang nagluluto ng kanin, bigla siyang napahinto. May naririnig siyang mahinang boses hindi galing sa kusina, hindi mula sa labas. Ito'y parang nasa loob lang ng kanyang ulo. Isang boses ng isang bata. Hindi malakas, hindi takot, pero parang humihingi ng tulong. Tito Ben, dyan ako. Hindi alam ni Lola Imelda kung sino si Tito Ben. Hindi niya kilala ang pangalan iyon. Pero kapag isinip mo, ilang beses mo nang naririnig ang pangalang iyon sa usapan ng mga kabataan, sa mga panaginip ng mga bata, sa listahan sa ilalim ng kama ni Mang Ben. Napatingin siya sa labas. Walang tao. Ang hangin ay tahimik. Ang puno ay hindi gumagalaw. Pero habang siya'y nakatingin, may isang anino ang lumitaw mula sa likod ng bakod. Hindi gumalaw, hindi sumigaw, hindi tumakbo, tumingin lang, at pagkatapos, nawala. Hindi siya tumawag, hindi siya umiyak, hindi siya tumakbo, dahil alam niya hindi yun lamang simpleng anino. Iyon ay isang palatandaan. Kinabukasan, may isa pang bata ang nawala. Hindi siya kilala ni Lola Imelda, pero kapag pinakinggan ang usapan sa nayon, pareho sila nabasa nila ang pangalan sa listahan. At sa bahay ni Mang Ben, sa ilalim ng kama, ang listahan ay hindi pa tapos. Isa pa ang nadagdag, at tuwing gabi, maririnig mo pa rin ang tawa malapit sa daungan. Parang may hinahanap pa si Mang Ben. At si Sofia, hindi pa rin tapos, huli na. Hindi na mapipigilan. Ang lahat ay natuklasan. Ang tunay na mukha ni Mang Ben ay hindi na maitago. Hindi na siya mangingisda. Hindi na siya tao. Siya ang aswang. Pero hindi lang siya kumakain ng tao. Siya'y naghanap ng isang kaluluwa. Ang kaluluwa ni Sofia. At ngayon, hanap-hanap ka na rin niya. Dahil narinig mo ang kanyang kwento. At marahil, siya'y nasa labas ng iyong bahay ngayon. Hindi mo siya makikita. Hindi mo siya marinig. Hindi mo siya maramdaman hanggang sa maging huli ka na. Parang isa lang sa mga anino sa gabi. Isa lang sa mga tunog ng alon. Isa lang sa mga mahihinang hikbi habang ikaw ay nakahiga at nagtatangkang matulog. Pero kapag dumating ang oras maririnig mo ang bangka, maririnig mo ang tawa, at kapag lumabas ka, tingin mo may isang lalaki ang nakatayo malapit sa dagat. Hindi gumagalaw, hindi sumusuko, hindi umaatake, tumingin lang, at kapag hinabol mo siya, nawawala. Kapag ikaw ay nagising kinabukasan, baka wala ka na sa iyong bahay. Baka ikaw ay nasa daungan, baka ikaw ay nasa bangka, baka ikaw ay nasa ilalim ng dagat, baka ikaw ay nasa listahan. Sa ilalim ng kama, sa bahay ni Mang Ben. At sa likod ng larawan, may nakasulat. Sofia, hindi ako nakatulong. Pero hindi ka pa tapos. At si Mang Ben, hindi pa tapos sa iyo. Ang palengke sa Navotas ay puno ng buhay simula pa lang ng umaga. Ang amoy ng sariwang isda, ang sigaw ng mga tindera, at ang mabilis na galaw ng mga mamimili ay bahagi na ng araw-araw na takbo ng lugar. Maraming tao, may mga matanda, may mga bata, lahat abala sa kanilang gawain. Naglalakad kasama ng kanyang ina ang isang batang lalaki. Nakasuot ito ng lumang damit, kulay asol, at nakaupo ang ilang butones. Ang kanyang sapatos ay maruming-marumi na, pero patuloy siyang nagmamadali upang hindi mawala sa tabi ng kanyang ina. Abala ang kanyang nanay sa paghahanap ng pinakamura't pinakasariwang isda para sa kanilang ulam. Habang sila'y naglalakad, napansin ng bata ang isa sa mga stall kung saan nakabitin ng mga laruan. Hindi ito maganda o modernong laruan, kundi yosi, yoyo, at iba pang murang plastik na bagay na karaniwan lang sa palengke. Tumigil siya sandali, hinawakan ng isa sa mga yoyo, at ngumiti. Halika na, sabi ng kanyang ina habang hinihila siya pabalik. Hindi na niya naabutan ng laruan. Bumalik siya sa tabi ng kanyang ina, pero ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi nawala. Lumipat sila sa isa pang bahagi ng palengke. Marami pa ring tao, mga kamay ang dumadaan, mga binti ang umaandar, at ang tunog ng palitan ay hindi tumitigil. Ang bata ay tahimik na sumusunod. Hindi alam ng kanyang ina na minsan-minsan, kumuhugot ang bata pabalik sa lugar kung saan nakita niya ang yoyo. Isang beses pa, nagbalik ang bata doon. Hindi ito napansin agad ng kanyang ina. Abala siya sa pakikipag-usap sa isa pang tindera. Nang lingunin niya muli ang kinaroroonan ng anak, wala na iyon. Tumawag siya, anak, wala, hindi siya makita. Mabilis na tinanong niya ang mga tao sa paligid. May nakakita ba ng isang batang lalaki? Kulay asul ang suot, pero walang sumagot. Parang biglang natapos ang mundo sa palengke para sa kanya. Nag-umpisa ang paghahanap. Tinanong ang mga tindera, kinontak ang pulis, at sinuri ang CCTV. Pero walang nakita. Parang binawi ng palengke mismo ang bata. At simula noon, tuwing gabi, naririnig daw ng ilang tao ang hikbi ng isang bata malapit sa lugar kung saan unang nawala ito. Pero kahit ganoon, ang palengke ay hindi tumigil. Nagpatuloy ang takbo ng buhay. At ang kwento ng nawalang bata ay unti-unting naging kwentong pambata na lamang para sa ilan, at panaginip na nakakatakot para sa iba. Isang lalaking nagtatrabaho sa palengke simula pa noong bata siya ang narinig ang kwento mula sa isa niyang kaibigan. Hindi agad pumasok sa kanyang isipan ang kwento, iniisip niya na isa lamang ito sa mga biro ng mga tindera upang mapagkakitaan ng oras habang walang mamimili.
Pero minsan, habang sila'y naglilinis ng dulo ng palengke, bigla siyang narinig ng isang mahinang tunog, parang hikbi. Tumingin siya sa paligid, wala namang bata, ang iba niyang kasama ay abala pa rin sa kanilang gawain. Iniisip niya na bahagi lang iyon ng kanyang imahinasyon. Pero hindi yun unang pagkakataon. Minsan pa, narinig niya ito, ngunit mas malapit na. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti siyang naging bahagi ng palengke. Alam niya ang bawat sulok, alam kung kailan magsisimula at matatapos ang gulo. Kilala siya ng lahat, mga tindera, pulis, at mga mangisda. Isa siya sa mga taong lagi ring naroon, mula umaga hanggang gabi. Pero tuwing gabi, kapag natapos na ang palengke at wala ng tao, maririnig niya muli ang hikbi. Hindi siya makatingin sa likuran. Hindi siya makagalaw, parang may nakatingin sa kanya. Parang may isang bagay na sinusundan siya. Nag-isip siya na baka stress lang ito. Maraming problema sa bahay, maliit ang kita, at kulang ang tulog. Pero bakit parang palaging ganoon ang nangyayari? Bakit sa lugar kung saan nawala ang bata, doon din siya nararamdaman ng kakaibang presensya? Minsan, habang tinutulungan ng kanyang tito sa pag-aayos ng mga plastik na upuan, nakakita siya ng isang gamit. Isang yoyo, nakabaong bahagya sa ilalim ng mesa. Hindi maalala kung sino ang nag-iwan nito o kailan pa ito nandun. Kinuha niya ito, inalis ang alikabok, at isinuot sa bulsa. Hindi niya alam noon na iyon ang simula ng lahat. Nang umuwi siya ng gabing iyon, hindi niya alam kung bakit pa niya daladala ang yoyo. Hindi naman ito importante o maganda. Lumang laruan, maruming-marumi na, at parang may bahid pa ng kung ano-ano. Pero para sa kanya, parang may kakaiba rito, isang bagay na hindi niya maisipan. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, naririnig niya ang tawa ng kanyang kapatid na babae mula sa loob. Mga bata pa sila noon, pero mas malaki siya ng ilang taon. Nasa gitna na siya ng pagitan ng kabataan at pagtanda. Hindi pa ganap na matanda, pero hindi rin naaalala kung kailan huli siyang naglaro ng totoong laro. Pumasok siya, inilagay ang yoyo sa mesa, at sinabi sa kanyang kapatid na huminto na sa tawa dahil abala siya. Pero bigla itong tumahimik, tumingin siya, nakatingin ang kapatid niya sa bintana. Hindi siya makagalaw, ang kanyang mukha ay puno ng takot. May nakatingin sa akin, sabi ng kapatid habang patuloy na nakatingin sa labas. Parang bata, tumayo siya agad at tinignan ang bintana. Walang tao. Ang tanging nakikita niya ay ang madilim na kalye at ang ilaw ng poste na parang natutulog na din. Binalik niya ang tingin sa kanyang kapatid. Nakatingin pa rin ito, pero ngayon, umaagos na ang luha sa kanyang mata. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Iniisip niya na baka basta lang iyon, pangarap lamang o kakaibad trip. Pero nang kinabukasan, hindi pa rin nawawala ang takot sa mukha ng kanyang kapatid. At tuwing gabi, naririnig na niya ang hikbi, mahina pero malapit. Nagsimula siyang mag-isip, bakit dito pumasok ang takot? Bakit ngayon? At bakit ang yoyo, na hindi naman dapat importante, ang parang nagdala ng lahat ng ito? Kinuha niya muli ang yoyo at pinagmasdan. Hindi ito gumagalaw, hindi ito nagsasalita, pero parang may kuryente ang kanyang pakiramdam kapag hinuwak niya ito. Parang may isang bagay na gustong-gusto siyang sundan. At simula noon, hindi na nawala ang tunog. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nang nagsisimula ang batang lalaki na marinig ang boses ng bata sa loob ng bahay. Hindi ito malakas, pero sapat na upang makaramdam siya ng kaba. Una, iniisip niya na baka galing iyon sa labas, baka may mga bata sa kapitbahay na naglalaro. Pero hindi, ang tunog ay nasa loob. Sa bahay nila, una, naririnig niya ito habang natutulog. Isang mahinang hikbi, parang umiyak ang isang bata. Hindi siya agad nag-alala, iniisip niya na baka panaginip lamang. Pero tuwing gag-icing siya, maririnig pa rin niya ito, parang umaakyat sa hagdan, parang tumatakbo papunta sa kanyang kwarto. Isang gabi, habang nasa kusina siya para kumuha ng tubig, naririnig niya ang tunog ng maliit na paa na nagtatampisaw sa sahig. Hindi siya makagalaw, hindi siya makatingin sa likuran. Dahil alam niya, wala siyang nakita sa harap niya, pero alam niya, may isang bagay na nasa likod. Kinabukasan, narinig niya muli ang boses pero iba itong tono. Hindi ito umiiyak, nagsasalita ito, saan ako? Narinig niya ito ng malinaw. Hindi siya makapaniwala, hindi niya alam kung sino ang nagsabi nito. Hindi siya nag-iisa sa bahay, pero walang isa man lang ang nagsalita. Nag-isip siya, nagtanong, pero walang nakakaalam. Hindi alam ng kanyang ina, hindi rin alam ng kanyang kapatid. Lahat sila ay nagsasabi na wala silang narinig. Pero siya, naririnig niya ito. Tuwing gabi, tuwing walang tao, at tuwing hawak niya ang yoyo. Naisip niya na baka stress lang ito. Masyado siyang pagod, masyado siyang abala sa trabaho. Pero bakit? Bakit kapag hinuwak niya ang yoyo, palaging dama-dami ang tunog? Bakit parang may isang bagay na gustong-gusto siyang sundan? At simula noon, hindi na nawala ang boses. Hindi na lang hikbi, hindi na lang takbo. Ngayon, may tanong na, saan ako? At hindi niya alam ang sagot. Isang gabing nagtrabaho siya hanggang madaling araw, naramdaman niyang may mainit na hininga sa kanyang leeg. Parang may isang tao lamang ang nakatayo sa likuran niya, malapit na malapit. Hindi siya makagalaw, hindi niya maramdaman ang sariling mga kamay. Ang tanging alam niya ay ang init ng hininga na dumadampi sa kanyang balat. Naglakas loob siyang huminto sa pagtatapon ng basura at dahan-daang lumingon. Walang tao. Ang palengke ay tahimik na, maliban sa maruming hanging umalog sa mga plastik na toad. Pero parang may isang bagay pa ring naroon, hindi nakikita, pero nararamdaman. Bigla niyang narinig ang boses muli. Nandito ka na, isang mahinang tanong, parang sinabi sa kanyang tenga. Hindi ito galit, hindi ito takot, ito'y parang tanong lang. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamatinding sandali ng kaba.
Nabitawan niya ang plastic bag na puno ng basura. Tumalsik ang ilan sa laman nito sa sahig. Hindi siya makapaniwalang tunay ang lahat ng iyon. Hindi siya naniniwala sa multo o sa anumang bagay na labas sa mundo ng tao. Pero ngayon, hindi niya maisip kung ano ang nasa likod niya. Kinabukasan, habang nakaupo sa gilid ng kanyang sasakyan, naririnig niya ang kwento mula sa isang kaibigan. Isang bata raw ang nawala noong dekada 2090 sa palengke. Hindi pa natatagpuan. Minsan, sabi ng kaibigan, naririnig pa raw nila ang hikbi nito tuwing gabi. Pero wala silang nagawa, wala silang nakita, at wala silang napatunayan. Hindi agad siya naniniwala. Iniisip niya na isa lamang ito sa mga kwentong ginawa upang magkaroon ng takot ang iba. Pero nang magsalita ang boses muli, naramdaman niya ang takot na hindi niya alam kung saan nanggaling. At simula noon, hindi na siya pareho. Dumalaw siya sa bahay ng kanyang tito upang tanungin ang tungkol sa kwento. Hindi niya alam kung bakit pero parang may isang bahagi sa kanya ang gustong makuha ang totoo. Hindi lang kwento ito para sa kanya, ito'y naging bahagi na ng kanyang buhay. Nagluluto ang tito niya ng kanin habang sila'y nakaupo sa gilid ng mesa. Mabait ang tito niya, laging may kwento, at minsan, kapag lumaki na ang inuman, sabihin niya ang mga bagay na hindi mo makakalimutan. Pero ngayon, wala silang inuman. Wala silang ibang layunin kundi ang mahanap ang sagot. May totoo ba roon? Tanong niya ng diretso. Ang bata, nawala talaga. Tumigil ang tito niya sa pagluluto. Hindi agad siya sumagot. Huminga siya ng malalim, parang nag-iisip kung dapat niyang sabihin ang lahat. Oo, sabi ng tito. Totoo iyon. Hindi ko nakikita, pero naririnig ko. Lahat kami noon ay naririnig namin. Hindi siya makapaniwala. Bakit walang nahanap? Bakit walang CCTV? Bakit walang nagsabi? Ngumiti ang tito niya, pero hindi masaya. Parang may kaba ang kanyang ngiti. Dahil minsan, sabi niya, kapag sinundan mo ang boses, baka ikaw na ang hindi makauwi. Hindi niya maintindihan. Gusto niyang magtanong pa, pero tumayo ang tito niya at inilagay ang kutsara sa kaldero. Sige na, umuwi ka na. Huwag mong sundan ang boses. Kung maririnig mo ulit, huwag kang magsalita. Huwag kang lilingon. At huwag mong daladala ang anuman na hindi mo alam kung kanino yun. Naiwan siyang nag-iisa sa mesa. Hindi siya makakilos. Hindi siya makapaniwala. Pero sa loob ng kanyang dibdib, alam niya, ito ay higit pa sa isang kwento. At simula noon, hindi na siya makapaniwala sa sarili niyang tahimik. Kinontak niya ang dating pulis na nagtrabaho sa lugar noon. Hindi agad pumayag ang pulis na magsalita. Matanda na ito ngayon, at halos hindi na siya makapagsalita nang maayos. Pero dahil sa pagmamakaawa ng batang lalaki, naramdaman ng pulis ang kaba sa kanyang mga mata, at napilitan siyang magsalita. Bata iyon, sabi ng pulis habang hawak ang kanyang tasa ng kape. Nawala siya dito. Hindi kami nakahanap. Hindi kami nakakita. Tahimik lang siya habang pinakinggan ang kwento. Hindi siya nagtanong kaagad. Gusto niyang marinig lahat. Nasa palengke siya noong araw na iyon, patuloy ng pulis. Naglalaro malapit sa tubig. Ang nanay niya ay abala sa pamimili. Isang sandali lang, pero sapat na para mawala siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Wala talaga kayong nahanap. Wala akong nahanap, sagot ng pulis. Pero naririnig ko pa rin siya. Tuwing gabi, kapag ako'y nag-iisa, maririnig ko ang hikbi niya. Parang hinahanap niya ang daan pauwi. Nag-iba ang ekspresyon ng pulis. Mula sa isang matandang lalaking may kumpiyansa, biglang naging takot. At minsan, dagdag niya, parang may nasa likuran ko. Hindi ko siya nakikita, pero nararamdaman ko. Hindi siya makapaniwala. Ano ang ginawa ninyo? Wala, sabi ng pulis. Wala kaming magawa, dahil parang nilunod siya ng palengke mismo. Tahimik sila pareho. Ang tanging naririnig ay ang hangin na dumadaan sa bintana. At bigla, narinig niya muli ang boses. Saan ako? Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaniwala. Ngunit alam niya, ito ang simula ng isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Gusto niyang umalis, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Isa pa, nasa bulsa pa rin niya ang yoyo. Hindi niya alam kung bakit, pero parang gusto siyang sundan ng laruan. Parang may isang bagay na hindi pa tapos. Habang pauwi na siya, nagbukas siya ng kanyang telepono. Gusto niyang humanap ng impormasyon tungkol sa bata. Gusto niyang makita kung ano ang maaaring sabihin ng internet. Pero wala, halos walang nahanap siya. Mga pahayag lang mula sa mga forum, mga kwento mula sa mga taong naririnig din ng hikbi. Wala silang lahat, walang larawan, walang pangalan, wala kahit anong ebidensya. Nang bigla siyang mag-scroll, lumabas sa screen ng isang lumang litrato. Hindi ito malinaw, madilim at maruming-marumi na. Pero tumambad sa kanya ang nakakabigla. Ang bata sa litrato ay suot ang damit na kulay asol. Pareho sa kulay ng yoyo na kanyang nakita. Napasinghap siya, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hinawakan niya ang yoyo sa kanyang bulsa. Malamig, parang hindi yun gawa ng tao. Parang may buhay, parang may kahinaan, at parang may kahilingan. Bigla siyang narinig ang tawag. Hindi sa kanyang tenga, sa kanyang isip. Tumayo ka, hindi siya nagalaw. Tumayo ka, muli. Sumunod siya nang hindi alam kung bakit. Tumayo siya pero nanatiling nakatingin sa kanyang telepono. Ang bata sa litrato, ang mata, parang nakatingin sa kanya. Natagpuan mo ba ako? Hindi siya nakasagot. Dahil sa sobrang takot, inilagay niya muli ang telepono sa bulsa. At doon, para sa unang beses, naramdaman niya ang tunay na takot, hindi sa multo, hindi sa kwento, kundi sa isang bagay na hindi niya maintindihan. At alam niya, hindi pa tapos ang lahat, lumipas ang ilang araw, at nagsimula siyang makaranas ng mas malubhang bagay. Hindi na lang hikbi ang maririnig niya tuwing gabi, hindi na lang mga tanong mula sa kanyang isip. Ngayon, nararamdaman niya ito, parang may isang bagay na palaging kasama siya, kahit saan siya pumunta. Ang kanyang kapatid na babae ay nagsimulang gumising sa gabi. Hindi siya marunong mag-iyak dati,
Pero ngayon, bawat gabi, bigla siyang sisisigaw. Kapag tinanong nila kung ano ang nangyari, sasabihin lang niya, may nakatingin sa akin sa salamin. Pero kapag titingnan nila, walang sino man. Ang kanyang nanay naman ay nagsimulang makarinig ng hikbi sa kusina. Minsan, habang nagluluto, maririnig niya ang tunog ng maliit na paa na nagtatampisaw sa sahig. Hindi siya lilingon, dahil alam niya, kapag lumingon siya, baka makita niya ang hindi dapat niyang makita. At siya ay nawawalan na ng tulog. Tuwing natutulog siya, maririnig niya ang boses. Hindi ito galit, hindi ito takot, ito'y parang isang tanong na paulit-ulit, tumayo ka, tumayo ka, tumayo ka. Hindi niya alam kung bakit siya sinusundan. Hindi niya alam kung ano ang gusto ng bata, pero alam niya, hindi na ito simpleng kwento o pangarap. Ito ay nangyayari talaga, naisip niya na baka ang yoyo ang dahilan. Baka iyon ang naghahatid sa kanya ng lahat ng ito. Kaya nang kinabukasan, inilagay niya ito sa loob ng isang kahon at isinara ng mahigpit. Iniwan niya ito sa likod ng ref. Pero kinagabihan, naririnig pa rin niya ang boses. At alam niya, hindi yun ang yoyo. Iyon ay siya, nagpasya siyang bumalik sa palengke ng gabi upang subukang hanapin ang katotohanan. Hindi niya alam kung ano ang hahanapin, isang clue, isang sagot, o baka nga mismo ang bata. Pero alam niya, kung hindi niya ito gagawin ngayon, baka hindi na siya makauwi ulit. Madilim na ang palengke, wala ng tao, ang mga tolda ay nakabaong sa hangin, at ang amoy ng isda ay nagmula pa sa natirang basura. Ang ilaw lang ang ilaw ng poste ang nagsisilbing liwanag, at iyon pa'y parang ayaw ng samindi ng buho. Dumiretso siya sa lugar kung saan unang nakakita siya ng yoyo, sa ilalim ng mesa, sa dulo ng isang lumang stall. Dahan-dahan siyang yumuko, hinanap ang anumang bagay na maaaring magbigay ng kahulugan. Ngunit walang laruan, walang marka, walang anuman. Habang siya'y naghahanap, bigla siyang narinig ng isang tunog. Hindi ito malakas, pero sapat na para huminto siya. Isang mahinang him, parang isang bata na humihinga malapit sa kanyang tenga. Tumingin siya sa paligid. Wala, pero may kakaibang pakiramdam. Parang may isang bagay na tumitingin sa kanya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapaniwala. Bigla, habang abala siya sa paghahanap, nakakita siya ng isang bagay sa sahig. Isang maliit na sapatos, luma, marumi, nakabaong bahagya sa alikabok. Hindi pa ito natatagpuan dati. Hindi pa ito napansin ng iba. Kinuha niya ito, hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung sino ang nag-iwan nito. Pero kapag tiningnan niya ito, nararamdaman niya ang takot na pumapasok sa kanyang dibdib. At doon, narinig niya muli ang boses. Ngunit iba ang tono nito ngayon. Hindi ito tanong, hindi ito hikbi, ito'y isang sabi. Natagpuan mo ba ako? Bigla siyang narinig ang isang boses mula sa likuran, natagpuan mo ba ako? Hindi siya nakatalikod, hindi siya makagalaw. Parang may isang bagay na kumapit sa kanyang likod, hindi pisikal, pero nararamdaman. Isang malamig na kurot sa kanyang pulso. Hindi ito marahas, pero sapat na para pigilan siya. Hinawakan niya ang sapatos. Kahit paano, iyon ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng konting lakas. Ngunit habang hawak-hawak niya ito, mas lalo siyang naramdaman ng presensya. Hindi lang isang bata, hindi lang isang multo, ito'y parang isang bagay na gustong-gusto siyang sundan. Naramdaman niya ang isang kamay. Malamig, napakalalamig, hindi siya makapaniwala, hindi siya makahinga, hindi siya makatingin. Dahil alam niya, kapag lumingon siya, baka makita niya ang bata. Baka makita niya ang mukha nito. At baka hindi niya na makauwi. Sa sobrang takot, tinanggal niya ang yoyo sa kanyang bulsa at itinapon ito. Tumama ito sa poste, bumagsak sa sahig, at unti-unting huminto. At doon, naglaho ang kamay. Natapos ang hawak, nawala ang hininga sa kanyang leeg. Tumayo siya nang hindi alam kung paano. Hinabol ang hininga, nilabasan ng pawis. Pero ang palengke ay tahimik na muli, walang anuman, parang wala nang iba pa roon. Pero kahit ganoon, alam niya, hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, habang naglalakad siya pauwi, naririnig niya ang balita sa radyo, isang bagong bata ang nawala sa palengke. Hindi man lang nagtagal, ang mas nakakabahala, ang nawalang bata ay may suot na kulay asul na damit pareho sa dati. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pero naramdaman niya ang takot na bumabalik. Dahil alam niya, hindi yun simpleng pagkakataon. Ito'y may kinalaman sa lahat ng nangyari sa kanya. Nagmadali siyang pumunta muli sa palengke. Hindi agad siya pinansin ng mga tindera. Abala sila sa kanilang gawain. Ngunit kapag tinanong niya sila tungkol sa bata, biglang tumahimik ang paligid. Parang may isang bagay na hindi dapat sabihin. Baka nasa bahay lang, sabi ng isa. Baka nakalimot lang. Pero hindi yun totoo. Alam niya, at alam din nila. Nagpasya siyang hanapin ng matanda na minsan ay nagsabi sa kanya tungkol sa palengke. Alinman sa kanila, may alam sila. At alam niya, kung sino man ang makakatulong sa kanya, iyon ay ang taong yun. Nahanap niya ito sa dulo ng palengke, abala sa pag-aayos ng kanyang stall. Hindi siya nagulat nang makita siya. Parang alam na niya ang darating. Nawala na naman, sabi niya ng diretso. Hindi pa tapos. Tumingin ang matanda sa kanya. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nag-alala. Alam na niya, kasi nga, sabi ng matanda, hindi mo pa natapos ang kwento. Kumuha siya ng payo mula sa isang matanda sa palengke. Hindi ito kilala ng lahat, pero alam ng ilan na may kaalaman ito tungkol sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Nakatira ito malapit sa dulo ng palengke, sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at yero. Hindi madaling makausap, pero kapag sinimulan mo na ang kwento, maririnig mo ang lahat ng dapat mong malaman. Nang tanungin niya ang matanda tungkol sa bata, hindi agad sumagot ang lola. Huminga ito ng malalim, parang nag-iisip kung dapat niyang sabihin ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, binuksan nito ang isang lumang kahon at kinuha ang isang papel.
Isang piraso lang, kulay abo na, at halos masira na. Ang palengke, sabi ng matanda habang hawak ang papel, ay may kakaibang lakas. Hindi siya tumingin kay batang lalaki, pero nararamdaman niya ang bigat ng salita. Kapag nasakta ng isang bata dito, hindi iyon nawawala. Nakatira ito sa hangin, sa tunog, sa anino. Tumingin siya sa papel. Wala siyang nakita, walang letra, walang larawan. Pero para sa matanda, importante iyon. Ang yoyo, dagdag pa niya, ay isang uri ng panauhin. Kung hindi mo ito itapon sa tamang paraan, dadalhin ka nito. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam kung dapat niyang paniwalaan ang sinabi ng matanda. Pero naramdaman niya ang takot na bumabalik. Dahil alam niya, hindi yun simpleng laruan. At alam niya rin, hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, bumalik siya sa palengke kasama ang matanda. Hindi sila nagdala ng marami, isang yoyo, isang piraso ng papel, at isang kandila. Wala silang iba, pero alam ng matanda na sapat na yun. Habang sila'y naglalakad papunta sa dulo ng palengke, hindi mapigilan ng batang lalaki ang sarili na tingnan ng paligid. Ang lugar ay tahimik, walang tao. Ang tanging ilaw ay mula sa poste na parang ayaw ng samindi. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya may isang bagay na naroon, hindi nakikita, pero nararamdaman. Inilagay ng matanda ang kandila sa sahig. Binuksan niya ang papel, isang pangalan ang nakasulat doon. Hindi niya kilala ang pangalan, pero kapag binasa ito ng matanda, parang may isang bagay na gumalaw sa hangin. Itapon mo ang yoyo, sabi ng matanda habang nakatingin sa kanya. Hinawakan niya ito, malamig pa rin, parang hindi ito gawa ng tao. Parang may buhay, ngunit alam niya, kung hindi niya ito gagawin, baka hindi siya makauwi. Itinapon niya ito sa dulo ng palengke kung saan walang kuryente. Sa lugar na iyon, wala ng tunog, wala ng tao, wala ng bubuhay. Habang binabasa ng matanda ang isang dasal, parang may narinig siyang hikbi. Mahina, malapit, pero hindi siya lumingon, hindi siya nagagalaw, dahil alam niya, kung lilingon siya, baka makita niya ang bata. At kung makita niya ito, baka hindi na siya makabalik. Kinabukasan, wala nang narinig na hikbi. Ang kanyang kapatid ay hindi na natakot sa gabi. Hindi na siya gumising at nagsasabi na may nakatingin sa kanya sa salamin. Ang kanyang nanay ay hindi na naririnig ang boses sa kusina. Lahat ay normal na muli. Pero siya, hindi pa rin tuluyang nakakalimot. Dahil minsan, kapag naglalakad siya sa palengke, parang may isang bagay pa ring sinusundan siya. Hindi ito malamig na hininga. Hindi ito kamay sa palso. Ito'y isang mahinang tawag, parang isang bata na gustong-gustong makausap. Hindi niya alam kung ito'y bahagi pa ng kanyang isip o kung talagang may isang bata pa ring naghahanap. Pero alam niya, hindi na iyon papalapit. Dahil natapos na ang kwento. O baka hindi pa. Ang matanda ay hindi na niya nakita muli. Parang biglang nawala. At ang papel, wala na rin iyon. Parang binawi ng hangin mismo. Ngunit kapag minsay umuwi siya sa bahay, kapag tahimik ang lahat, maririnig niya pa rin ang isang tanong mula sa kanyang bulsa. Hindi ito tunog. Hindi ito boses. Ito'y isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Natagpuan mo ba ako? At doon, alam niya, hindi pa tapos ang lahat. Sa huli, natapos ang kanyang kwento. Hindi niya alam kung ang bata ay nakahanap na ng kanyang daan o kung babalik pa ito. Alam niya lang na ang palengke ay hindi lamang lugar ng palitan. Ito rin ay lugar ng mga di maunawa ang bagay. At kung minsan, ang isang simpleng laruan ay maaaring dalhin ka sa isang mundo na hindi mo inaasahan. Ngayon, kapag may bata kang nakikita sa palengke, huwag mong kalimutan na tingnan kung ano ang kanyang suot. At kung may nakita kang yoyo, huwag mo itong hawakan. Baka ito'y may kanya-kanyang kwento na hindi mo alam. Huwag kang masyadong magmadali, huwag kang masyadong tumingin. Dahil minsan, ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari, ay hindi ang hindi makahanap ng bata. Kundi ang makita mo siya, at hindi mo alam kung sino siya.